na may konflikto sa batas. At ito na nga, tumahimik si Mayor Magalong at hindi na siya nagsalita against the government at hindi na siya nag-pursue ng kanyang mga posisyon hinggil sa kasindikatuhan sa budget. Lalo na ang mga maniobrahan ng kriminal na pagpapalusot at pangsindikato na ginagawa sa House of Representatives under the leadership of Martin Romualdez. Ito nga ang pag-uusapan natin ngayon, mga reaction update PJ. Alam naman po natin na noong isang araw pa lamang, nag-resign ho, nagbaba sa pwesto itong si Mayor Magalong dahil nga, mga ka-update siniwalat niya ho, may malaking kasindikatuhan dyan sa HOR, House of the Representatives, mga ka-update. Siniwalat niya rin ho na malaki ang kanilang ginagawang kabalbalan. Diba? Yung ginagawa pala dito, mga ka-update, may pinoprotektahan silang mga tao. May pinoprotektahan po silang mga sikretong matitindi dahilan para magbaba sa pwesto si Mayor Magalong. Yung kasi mga ka-update, dinodoktor daw po yung mga dokumento dito. Dinodoktor din po yung mga taong sangkot. Kaya mga ka-update, hindi niya ho masikmura yung nangyayari ngayon sa kanyang pagiging investigador. Di ba sinabi nga ni Claire Castro, hindi ho siya maging investigator dyan sa ICI. Bandang huli sinabi niya rin, luluklok siya bilang investigador. Yung kumbaga mga kabit, itong si Claire Castro, parang kinakain niya yung sinasabi niya, kain suka ho siya. Di ba hindi kaya nahiyayin si Alec Claire na kung ano-ano yun, dinadakdak ng bunganga niya, pero ganun din mga kabit, ginagawa rin ho pala nila. Di ba? Kaya ito mga kabit ito ang siniwalat ni Mayor Magalong dito, nakakapandiri. Mantakin mo na yun. Dinodoktor. Dinadaya nila yung mga dokumento. May mga sangkot pang mga malalaking tao dyan na ayun nga, hindi ho mapakialaman ni Mayor Magalong dahil itong sila Boeing Remula, ayaw. Ayaw pong pakalkan o pagalaw kay Mayor Magalong. Kaya mga kabit, pakinggan na ho natin itong naging bayad ni Ka-Eric patungkol o dahilan ni Mayor Magalong sa kanyang pagbababa sa pwesto dahil sa malaking sindikato dyan sa House of the Representatives. Eric Celis YouTube channel at pati na rin po kapag nagkakaroon tayo ng live every 9:15 in the evening, alas 9:15 ng gabi sa Philippine Standard Time, live stream po yan with Ka-Eric, Balita at Talakayan. Ngayon, mayroon po tayong natanggap na ulat balita, limited reliable source lang po ito, na tinabla at hindi sinipot ni Mayor Magalong ang ipinatawag na pagpupulong sa kanya ni Marcos Jr. sa Malacanang. Ayan. Ang sagot ni Mayor Magalong doon po sa emisaryo, para ano pa, nag-resign na ako. Wala nang dahilan para ako ay ipatawag pa sa Malacanang. Yan daw po ang naging katugunan ni Mayor Magalong. Halata po na talagang dinamdam ni Mayor Magalong ang pangbabastos at ang pagpapasakay sa kanya ni Marcos Jr. at ng mga grupo nito sa pagkukunwari nila Marcos na kunwari ay kasama si Mayor Magalong sa mag-iimbestiga hinggil po sa yan nga mga kapatid, ipinamukha lang po sa taong bayan, sa media, na kaya po nilang kupkupin o kunin si Mayor Magalong bilang teacher dyan sa ICI. Para nga naman mga kapatid, sabihin nga ng mga ating kababayan, ay ito, medyo parang nagiging bias itong si Marcos Jr. sa pinipili niya. Diba? Pero yung malaking pagkakamali, mga kapatid, 2 weeks lang ho ba yung tinagal ni Mayor Magalong? 1 week or 2 weeks lang ho siya dyan? Pero tignan nyo, bigla ko siyang bumitaw. Kumalas kasi nga mga kapatid, nakita niya yung matinding kaanimalan, kahinayupan dyan sa Malacanang, sa HOR. Diba? Nakikita niya kung dinadaya
may pinuprotektahan po silang malalaking tao. Kaya mga kabit, hindi niya masikmura talaga. Hindi na ho niya masikmura ang ganyang pamumuhay. Hindi niya ho kayang dalhin yan sa kanyang konsensya, mga kabit. Issue ng pandarambong at malawakang korupsyon na nagaganap sa maraming mga proyekto ng gobyerno, lalo na sa ilalim ng administrasyon ni Marcos Jr. Maliban po dito sa medyo nabastos nga, no, at nasakta ng damdamin ni Mayor Magalong dahil nauna pang inihayag ni Marcos Jr. sa pamamagitan ng kanyang pambansang tagapagtahol si Aling Claire Marites, ang kanyang barker, na pinapareview ni Mr. Marcos ang possibility ng conflict of interest at ang questionable legal basis sa pagkakatalaga kay Mayor Magalong dito sa pagiging bahagi ng so-called Independent Commission on Infrastructure. From the very start po, dapat alam ito ni Marcos. Very elementary law procedure po yan sa mga naglilingkod sa gobyerno. And besides, nandyan po ang kanyang executive secretary, ang kanang kamay niya, na kasakasama niya dyan halos araw-araw sa palasyo ng Malacanang at naging Chief Justice of the Supreme Court, itong si Lucas Bersamin. Bakit hindi niya in-advise si Marcos Jr. na kung maari tingnan muna ang legalidad hinggil sa pagkakatalaga ni Mayor Magalong dito sa pagiging bahagi ng Independent Commission for Infrastructure, sapagkat si Mayor Magalong bilang alkalde ng Baguio City is an elected public official. At sa ilalim ng saligang batas at mismo sa local government code ay hindi po pinapahintulutan na ang isang elected public official na nasa elective position, meaning to say, ikaw po ay inihahalal ng taong bayan, bawal ka po mabigyan ng iba pang posisyon sa gobyerno sapagkat yan ay mahuhulog sa conflict of interest. Ngayon, alam ito ni Lucas Bersamin at alam din niya ni Marcos, most likely nangonsulta din ito kay Lucas Bersamin. Pero sabi niya, pasakayin na natin muna si Magalong at nang sa ganun tumahimik dahil nga naging kritiko si Mayor Magalong ng maraming mga katiwalian na sumasabog, lalo na ang pandarambong sa flood control projects na kanyang pinupuna to the point na pinangalanan nga niya na dito bumabalik sa gang o sa sindikato sa House of Representatives na walang ibang namumuno kundi si Martin Romualdez, na siya din po ang co-chief architect ni Marcos kung bakit nangyayari at nangyari ang pandarambong. So para tumahimik si Mayor Magalong, ang gimmick ni Marcos ay i-manage siya. At para hindi siya makaatake, pinapasok siya sa bitag na alam ni Marcos at nila Lucas Bersamin na may konflikto sa batas. At ito na nga, tumahimik si Mayor Magalong at hindi na siya nagsalita against the government at hindi na siya nag-pursue ng kanyang mga posisyon hinggil sa kasindikatuhan sa budget. Lalo na ang mga maniobrahan ng kriminal na pagpapalusot at pangsindikato na ginagawa sa House of Representatives under the leadership of Martin Romualdez. Kaya na-control sa loob po ng halos 2 linggo, na-control si Mayor Magalong at hindi po siya sumama doon sa malawakan na panawagang pagbangon at pagtuligsa laban sa korupsyon. Nag-epektibo po ang ganong style ni Marcos. Subalit ng mukhang may nakakapansin na hinggil dito sa paglabag sa batas at hindi makokontrol si Mayor Magalong sapagkat kahit na siya ay pinakiusapan na ni Boyeng Rimulya ayon sa source at ni John Vic Rimulya na ang investigasyon ay hanggang doon lang sa mga ginawa at involvement ni Saldico
at mga kasabwat niya, out dito si Speaker Martin Romualdez. Ayun! Aba, hindi po nagustuhan ito ni Mayor Magalong na dinidiktahan at minamaniobra ang totoong layunin at ang totoong gagawing mga misyon nitong so-called Independent Commission on Infrastructure. Mantakin mo, kausapin ka ng magkapatid na ito, Secretary of Justice at itong DILG Secretary na si John B. Cremulya, na mayroong direct supervision, no, sa mga local government officials, being the Department of Interior and Local Government Secretary. Ang DILG po ang may supervising authority sa mga pagpapangasiwa sa mga gobernador, mga alkalde at mga local officials, no? That include Mayor Magalong. So kinausap pala ito ayon sa ating source na nanggagaling mismo sa loob ng Malacanang, at hindi po nagustuhan ni Mayor Magalong ang pahiwatig nila Boying Rimulya ng DOJ at ni John B. Cremulya na kapatid nito ng DILG na tututukan lang ang mga ginawa na kasindikatuhan ni Saldico, meaning out dyan si Romualdez, out din si Marcos. Ayun! Kaya hindi nga tumagal at nag-imbestiga pa rin si Mayor Magalong, at ito ay hindi na nagustuhan ni Marcos Jr. Kaya lumabas po itong hinahanapan nila ng pamamaraan kung paano ihuhulog si Mayor Magalong at mapa-out at hindi na nila makokontrol ang kanyang galaw sa loob nitong so-called investigation body nila. Ay lumabas po itong statement mula sa Malacanang sa pamamagitan ng pambansang Marites ni Marcos, ang kanyang tagapagtahol na si Aling Claire Marites, na pinapacheck ng Pangulo ni Marcos Jr. daw ang legal basis kung wala bang conflict of interest at walang nalabag na batas sa pagkakatalaga kay Mayor Magalong, in spite na siya ay aktibong elected official pa bilang Baguio City Mayor. Wow! Doon po nasaktan ang pride at ang personal na values nito ni Mayor Magalong, dahil parang sinasabi na you're out without telling you to go out, no? So, hindi direkta, subalit nabastos at nainsulto si Mayor Magalong. Kaya ito, inunahan niya ng pagpapaabot ng resignation letter sa Malacanang kay Marcos. At dahil dyan, mukhang naging kontrobersyal tuloy ang balak na pasimplihan lang na ilaglag at paalisin na si Mayor Magalong dito sa investigative body na ito. At kung kaya, to the rescue si Marcos again, akala niya bubulatikin niya si Magalong, pinatawag niya sa meeting sa palasyo sa Malacanang. Tinabla siya ni Mayor Magalong. Sabi ni Mayor Magalong, ano pa ang dahilan at ano pa ang aking gagawin dyan kung ako ay nag-resign na. Hindi siya sumipot, si Mayor Magalong, dito po sa patawag ni Marcos Jr. na pagpupulong. Tama nga talaga naman ang mga sinasabi ng nakakakilala kay Marcos Jr. na ito ang taong walang isang salita. Mambubudol, manipulator, at manloloko. Mambubudol, scheming, manloloko, deceiving. At ang isa pa, yung walang isang salita, sinungaling. Kaya yan mismo ang naranasan ni Manong Governor Chavit Singson. Yan din po ang naranasan ng maraming mga naging katuwang, tumulong sa kanya, even si Vice President Sara Duterte. Naranasan niya po direkta ang pagiging manloloko, mambubudol, at walang isang salita na pagkatao ni Marcos Jr. At direktang naranasan din po yan ni Mayor Magalong na binudol-budol nila. Ayan, ang problema nila ngayon, lumalaban at hindi tumahimik si Mayor Magalong. At kanyang isinisiwalat sa mga interviews at sa mga pagkakaroon niya ng public platform na talagang nakikita niya kung paano dinodoktor, dinadaya ang mga dokumento sa panahon na naglulunsad ng investigation allegedly
itong tinatawag na investigative body ni Marcos. Kaya, hindi rin po katakataka na ganito rin po ang ginawa ni Marcos kina Itbulaga Tito Soto at kina Ping Lacson. Kung bakit ang investigasyon na sumasabog ay pilit kinokontrol ng kapag nandyan po si Boying Rimulya, nandyan po sila Boylo Bender, Erwin Tulfo, at pati po lalo na si Ping Lacson at si Tito Soto, pilit nilang inililihis, pilit nilang pinapapunta at nililimitahan papunta lamang kay Saldico at mga kasabwat nila ang mga sinasabi po na pagsambulat ng revelations na ito. Kaya nanggagalaiti si Boying Rimulya at ganoon din po si Itbulaga Senador Tito Soto at itong si Ping Lacson kung bakit nakalusot ang dating sundalo ng Philippine Marines sa Armed Forces of the Philippines na si Sergeant Gutesa na naging surprise witness na hindi nila na-control. So similarly, nagpapatotoo po ang ganitong pangingialam nila John Vic Rimulya, nila Boying Rimulya sa proseso ng investigasyon kasi yan din po ang umabot na impormasyon sa atin na pati si Mayor Magalong ay kinausap ni Boying Rimulya at ni John Vic Rimulya ayon sa ating source at siya ay sinabihan na ang ating investigasyon dito ay nakapokus sa Sakay Saldico at sa kanyang mga galamay at mga naging kasabwat. Pero out dyan, sa usapin na yan, si Speaker Martin Romualdez. Sapagkat siya nga ang tumutulong na maimbestigahan si Saldico. Yan ang approach kay Mayor Magalong. Wow! So, alam na yun ay mga statement of scheming and maneuvering on the part ni Marcos na ipinababa. At sa part ni Romualdez mismo na ibinaba kay Mayor Magalong. Hindi naman po bobo si Mayor Magalong para hindi niya maintindihan na hanggang kay Saldico ka lang. So doon pa lang po medyo barado na sa lalamunan ni Mayor Magalong itong mga ginawa na approach. Kung ito ay totoo, mukhang totoo ito, let's wait for Mayor Magalong to reveal by himself kung ano po ang mga iba pang mga nakuha niyang katotohanan na hindi pala talaga tunay na may layunin na mabuti ang misyon ni Bongbong Marcos Jr. sa pagbubuo ng kunwa-kunwariang investigative body niya. When you do evil things and when you cover up it with seemingly appearing to be doing good, but the motive is to sustain ang ginawa mong karumal-dumal na mga krimen, hindi po tatagal hahanap ng pamamaraan na ito ay sisingaw. There is always a way for truth to come out. At ito na nga, to the rescue muli si Marcos, no? Sabi ko nga, hindi siya sinipot ni Mayor Magalong sa kanyang patawag na pagpupulong muli kay Mayor Magalong. Kasi all along, the objective of including Mayor Magalong in the so-called special investigative body na binuo ni Marcos dahil napilitan na siya, dahil nag-issue siyang statement na kanyang aasikasuhin at seryoso niyang haharapin at paimbestigahan at papanagutin ang mga involved dito sa mga pandarambong, pangungulimbat at malawakang korupsyon sa flood control projects among other infrastructure projects. Napilitan tuloy siya na isustain ang kanyang gimmick at style sa pagbubuo na lamang ng investigative body. At nakita niya ng isa sa may kredibilidad na pumupuna sa kanyang gobyerno at naglalantad ng criminal trails na ito ay si Mayor Magalong na pwede pong magkaroon ng traksyon ng public support. Kaya inunahan niya kanyang minaniobra nila ni Martin Romualdez, pinapasok nila sa kunwari ay investigative body. Pero from the start, alam niya yon. Sa kapagkat hindi yan gagawa si Marcos ng mga hakbang na hindi niya kinukonsulta
dito sa asawa niya, na abogada din, na pakialamera pa, at dito kay Lolo Lucas Bersamin. Kaya niya kinuha yan dahil Supreme Court Chief Justice yan dati. And syempre si Manong Johnny Enrile, dahil sa edad niya, hindi na yata yan masyadong kinokonsulta pa ni Marcos Jr., no? It's an accommodation appointment, no? Para sabihin lang na inaccommodate niya si Manong Johnny Enrile. But nonetheless, alam ni Bongbong Marcos Jr. na hindi po pwede na mag-designate ka ng panibagong tungkulin at posisyon sa isang elective posisyon na opisyal, kagaya ni Mayor Magalong. Pero pinasakay niya. Kunwari, seryoso siya, inappoint niya bilang special advisor. Pero hindi nagpatigil si Mayor Magalong, sumasama talaga sa mga ginagawang mga public inspection at mga actual investigation, at marami siyang na-uncover. Ngayon mukhang parang kagaya din kay Senator Marcoleta na pinayagan nila Marcos at nila Romualdez na sige, pahawakan na lang natin ang Senate Blue Ribbon Committee sapagkat kontrolado pa nila ang majority senators. So balit, kinausap niya rin si Marcoleta, at doon sa pag-uusap ay kunwari sinabi niya, sige Manong, mag-imbestiga po kayo at susuportahan ko kayo. Subalit nang sumasabog na ang mga iskandalo at napupunta na hindi lamang kina Saldico at nabubulgar na may mga kontraktor din na na-involved sa pangungulikta ang mga tauhan ni Romualdez, biglang nagmaniobra, lalo na nang lumantad ang Diskaya couple at nagkaroon po ng biglaang sinumpaang salaysay at inihayag sa Senate Blue Ribbon Committee. Yun pala, kontraktor din ni Sandro Marcos at nila Bongbong Marcos sa kanilang mga proyekto doon sa Ilocos Norte, itong Diskaya couple. Mantakin mo yan, automatic, within 24 hours, hinabol nila Marcos na mapatanggal si Chis Escudero at si Senator Marcoleta, at nagkaroon ng realignment of majority senators para makokontrol ang anumang investigasyon na sumasabog sa loob ng Senado. Ganyan na ganyan po ang maniobra ni Marcos at nila Romualdez, and even ang isang calibrated na kunwari ang resignation bilang Speaker of the House ni Romualdez, mga damage control po yan ni Marcos. Sapagkat ako po ay naniniwala na tumutugma sa katotohanan ang isinisiwalat ni Manong Governor Chavit Singson na ang punong kriminal na mastermind sa flood control projects, walang iba si Marcos at ang kanyang major conspirator, si Romualdez. Sila Saldico at iba pa na mga nai-involve dito at nagkakaroon ng pagsisiwalat, kagaya ng mga kriminal na mga kasabwat ni Saldico na mga kongresista sa Big Six gang nila ni Romualdez, yung kriminal na mga sindikato sa DPWH at mga kriminal at sindikato na contractors, lahat po ito ay mga actors lamang in the big game of plunder and massive corruption, na ang nagpasimuno at kumumpas nito overall, walang iba si Marcos at Romualdez. Mukhang natutumbok at papunta doon ang ginagawang mga investigation ni Mayor Magalong at hindi makokontrol ni Marcos, sasambulat at sasambulat talaga na aabutin pati si Martin Romualdez. At kapag inabot na si Martin Romualdez, aabutan na rin po si Marcos Jr. And that is the reason na pinaputok itong kunwari may kontrobersya at legal infirmities sa pagkaka-appoint kay Mayor Magalong dahil may conflict of interest at mayroong provision ng batas na nilabag sa saligang batas at sa local government code na all along alam natin. Alam ito nila Marcos. Pero it was a trap. It was not a trust. Trap po yun ni Marcos, no? Ngunit hindi po lubusang nabitag si Mayor Magalong sapagkat siya po ay umalis, nagtender ng resignation at ngayon tinatabla niya na muli si Marcos Jr. to the point na hindi niya sinipot ang pagpupulong sa Malacanang at ngayon po ay nabubulgar ang mga maniobra ng magkapatid na John Vic at Boying Rimulya. On him na malimitahan at mapokus lang hinggil dito sa
kay Saldico. The pattern of cover-up, the pattern of maneuver para lituhin, linlangin at lokohin ang mga mamamayan na siyang katangian mismo ng panggobyerno ni Marcos at ng kanyang pinsan na si Romualdez are very imminent and pronounced sa nangyaring karanasan ni Mayor Magalong. Ayan! Magbabalik po ang ating video analysis, no, sa mga impormasyong sumasabog at kumakalat, pati po itong Aguado Residence, ang kalye ng korupsyon papuntang palasyo.